So guys, tuloy natin yung usapan natin sa one day eat. So guys, sunod-sunurin ko na to, sunod-sunurin ko na lang para hindi ako pabalik-balik sa mga tinuturo ko sa inyo. So meron na tayong mga YB, pupunta tayo sa pagbabakuna. Sandali lang natin na itatopic yun sa pagbabakuna. Tapos pupunta tayo sa one day eat. So tanong, Sir Mike, one day eat na naman yan, paano ba yan? Dami nagtatanong, pero yung mga hindi nagtatanong na nakakaalam, nagpa-champion na sila ngayon, maraming nagpa-champion. So one day eat na naman yan, pwede ba yan sa mga young bird ko na kawawalay lang, isang beses pa kainin, pwede. Pwede one day eat. Pwede ba yan doon sa mga stock bird ko na isang beses ko lang kainin? Pwedeng isang beses mo lang silang pakainin. Pwede ba yan doon sa may mga nakabreed ko na mga nasa cage, pwede ko ba silang one day eat lang pakainin? Pwede. Sir Mike, may itlog na yung kalapate ko, pwede ko bang pakainin niya ng one day eat lang? Pwede mo silang pakainin ng one day eat isang beses sa isang araw. Sir Mike, eto tanong, yung mga flyer ko, pwede ba isang beses ko lang pakainin niya? Pwede. Eto pinakamalupit na tanong. Sir Mike, yung mga pan-derby ko ba, pwede ko bang one day eat yan? Pwede. So bago tumaas yung kilay ninyo sa derby ng one day eat, subaybayan nyo tong mga tinuturo ko sa inyo, yung mga newbie, yung mga magagaling, di ko ganong pinapansin niya, magagaling na yan. Yung mga naggagaling-galingan, sila yung mga nambabash. So pwede sa derby. So tuturo ko sa inyo yan kung paano yung sistema ng ganon. So mayroong sistema, may pamamaraan yan para maging proven sa inyo. So baka marami na naman, may mga nambabas naman, isang beses pakainin, baka mamaya ikaw nga pakainin isang beses, hindi ka manghina. So bago yan, sasabihin ko muna sa inyo, sa mga sobrang matatalino, ito yung may mga nambash, ilan lang naman yan, nagdudunong-dunungan. Ayan, trophy ko sa likod, 200 plus yan. Marami pa akong hindi nakuhang trophy, at saka yung iba pinera ng mga club. So marami naman trophy, pera na lang, ganito. So ano ba yung naging achievements ko? O mabilis lang, sa naalala ko lang. O 2011, unang laro ko, MMFC, 2 superset winner ako sa UBS, first overall champion, YBOB ng fundraise namin hanggang Tuquegarao. Derby, second overall champion. Halos lahat ng lap winner nakuha ko. 2012, wala akong pa superset ng MMFC. Kasi nga, nabutas yung ibon ko. Pero meron ako mga lap winner sa MMFC noon. Dahil yung 21 o 22 lang ang superset, pang 23 ako doon, mga 22-23 ako doon sa overall. Pero yung mga lahat na sinalihan kong club sa baba, nag-first overall, second overall champion ako, 2012 sa BSRPC, tsaka sa marami akong club na sinalihan sa SJ, sa Derby. Nasa yung top 10 nila, 5 hanggang 6 na overall yung sa akin yung nandun sa derby. Sa derby lang kasi halos lahat fundraise, sprint, fundraise saka mga pooling, halos matik na yan, taon-taon meron ako. So yung derby lang sinasabi sa inyo. So 2012, 2013 MMFC Superset winner uli ako. Tapos second overall champion sa SJ, nasolo ko yung patibayan nila survival na 20. So 2013 South, first overall champion ng YB NCPC, second overall champion ng Allbird. 2014 third overall champion ng MMFC. Hindi ko malaman doon sa ibang lag kasi sumasali daw, meron akong pa-champion, hindi ko lang matandaan. 2015 parang hindi ko matandaan, pero meron ako mga nakita dito na sprint tsaka fundraise na first overall champion. 2016 MMFC Superset winner ulit. Konti lang kami nagpa-superset doon. Tapos sa SJ, solo superset winner ako, first overall champion. 2017, ito lang yung mga naalala ko, hindi ko naman, naglalaro ako all season 2017, sa UBS, nakuha ko lahat yung derby, nakuha ko lahat yung lap winner, nag-first, second, third overall champion ako. Sa ibang club, di ko matandaan, pero mataas yung speed ko sa SJ ata, nag-second overall champion ako. 2017, 2018, Basco Batanes Clacker, MMFC Superset winner. 2018 yon, Basco Batanes kay Mabsi. 2019, 2018 may Superset winner din ako. 2019, MMFC Superset winner, sprint.
second overall champion, Panrace, sprint, first overall champion, Panrace, second overall champion, Derby, first overall champion, MMFC Superset winner. 2021, 2022, hindi ako naglaro. Ang naglaro yung Magama, pinalaro ko sila, umakot ng premyo dito sa amin. 2023 ako naglaro ng NDR uli, MMFC Superset winner. Sa mga OLR din, 2018, 19, 20, 21, 22 hanggang 23, pumesto yung ibon natin. So ako pa lang yung, pagkakaalam ko, ako pa lang yung kauna-unahan nag first overall champion sa OLR ng dalawang club. EDL OLR, QPHA OLR, nakuha ko yung first overall champion sa QPHA OLR, 9 tsaka 11 overall champion, nakuha ko lahat ng side bet tsaka pooling ko na solo ko lahat. So, yun. Bakit ko sinasabi to? Para yung mga nambabash naman, tignan nyo muna yung resulta ninyo sa karera. Tapos yung resulta ko, pagkumparahin nyo lang kung paano. O baka mamaya may mapulot ka sa akin. O kaya, mas magaling ka sa akin, i-comment mo sa baba kung ano yung mga sistema na ginagawa mo. Para naman hindi lang ako yung nagsasalita. Meron nababasa rin yung mga falsier dito sa mga nanonood sa atin. Na eto, maganda rin pala yung sistema nito kahit na tatahitahimik lang. So guys, i-share nyo rin yung mga sistema na ginagawa ninyo para hindi lang ako yung nagsasalita. Kung maganda yung sistema ninyo, lagi ako nakikinig. Guys, yung mga newbie, makinig kayo lang, makinig lagi. Lagi ako nakikinig, hindi ako nakikipagtalo lagi. Lagi ako nakikinig, kinukuha ko yung magaganda, yung mga hindi magaganda, hindi ko na pinapansin. So ako, hindi ako magaling. Hindi ako nagagaling-galingan. Kaya ako nandito para magturo sa mga newbie dahil ito yung passion ko na magturo sa inyo para naman makasabay tayo sa mga idol natin. So marami nagpa-champion ngayon na newbie. Good luck sa inyo. Part 7, Part 8.